pros and cons tayo ng pagtira dito sa BGC. Kasi and I only wish for one thing, to grow old with you. Pros and cons tayo ng pagtira dito sa BGC. Kasi I think a lot of you guys are confused and worried and think that it's toxic that we moved to. May ganoon akong comment na nabasa. But anyway, I think each family has their own uniqueness. May kanya-kanya tayong sitwasyon, may mga kanya-kanya tayong kakayahan. May mga possible sa pamilya na to, hindi possible sa amin. Pag possible sa amin, hindi possible sa pamilya na to. And that's okay. That's, hindi man kailangan pare-parehas tayo, So, I understand yung frustration, yung confusion, and all that stuff. But anyway, may lalatag ko lang ngayon ng araw na ito is yung mga pros ng pagstay namin dito, especially ngayong bakasyon. Number one, maraming activities na pwedeng gawin yung mga bata. So sa Cavite, meron din naman sila mga magagawa. Like I said, meron yung Kinder City, meron Kidsuna, and all this indoor playground. But ang downside naman nun, mahal. 700 pesos, I think, if I'm not mistaken, or depende siya sa location nung play area. Kasi dito sa condo na to, meron silang playground na outdoor. Yun nga lang, hindi pa siya bukas. So, mamaya pagbalik natin sa condo, papakita ko rin sa inyo yung ibang amenities. That way, makikita nyo yung ibig kong sabihin. So, number two, hindi namin kailangan may sasakyan kapag nandito kami. Yes, may mga nag-a-assume last vlog na binenta namin yung sasakyan. Hindi pa namin binenta. Nakakaloka kayo. Yung kapatid din gumagamit kasi may trabaho siya. And since wala namang pasok yung mga bata, we don't really need it kasi lahat walking distance. So makakatipid ka sa gas, mag-save mo pa yung environment. Tapos hindi mo kailangan magbayad ng parking sa bawat lugar na pupuntahan mo kasi nga walking distance sila. Number 3, yung therapy AA. So, that 1 year na naghahanap kami na pong therapy center for AA na pwede niya mapag-OT-han at saka speech, wala po kami mahanap na malapit sa area namin. Meron, doon banda kala Mama, which is parang 30 minutes yung drive and you have to do that every day. Plus yung preschool pa. So while here, nakakita na kami agad na pwede pag-OT-han at saka pag-speech ni AA. Kasi may inatin na therapy si AA sa Cavite, pero that's ABA. Hindi yun yung talagang in-advise ng doktor niya, ng DepEd niya, natin na niya. So, ayun, that's another thing. Fourth, internet. Ang tagal ko na nabanggit sa inyo na to na talagang wala kami makuha ng internet. Yung mga nag-a-advise ng Starlink, ganyan. Kaya lang guys, it's super crazy ha. So, meron kami plug-in na ginagamit doon sa Cavite na nagagamit din namin dito. Tapos mas mabilis. Doon kasi sobrang bagal pa rin niya. Tapos wala kaming signal. Kahit na yung signal sa phone, talagang wala. So, hirap kaming makontakt, maka-text, maka-receive ng text, maka-receive ng tawag. As in, ang hirap. Which alam naman natin na talagang yung internet sobrang importante sa trabaho ko. Diba? Sa business natin and all that. So, talagang malaking factor sa amin yung internet. Pang ilan na ba? Pang 5 na ata. Pang 5, hindi kami guys masyadong nagko-consume ng kuryente kasi nga mas maliit yung unit. Although malalaman pa natin yan sa pagdating ng ating bill. Pero, I have a good feeling na talagang mas makakamura kami dito pagdating sa kuryente. Kaya number 6, may nagko-comment pa na nakaraan na ano ba yan, ang liit na condo nyo, laki ng bahay na titirahan nyo, lumipat pa kayo sa maliit na condo. So another thing, mahirap po i-maintain yung bahay na malaki, lalo na kung maliliit pa yung mga bata kasi kikilos lang nun ako. Iba pa dyan yung ine-edit ko, iba pa dyan yung pag-aasikaso ko sa mga anak ko, iba pa dyan yung sa business. So talagang hindi kaya na i-maintain ako lang. Ang bathroom namin doon 4. So, imagine nyo yun, diba? So dito, mabilis lang siya linisin. Wala pang 30 minutes, tapos ka na. General cleaning na yun. Ayoko! Say hi! Bakong camera sa baba. Bakong cameras ka? Lipat ako sa dito. Makati na? Oh. Ito nakita yung picture.
Bumalik kami dito. Vlog mo talaga busy. Opo. Ito, malaki na rin, no? Oo. Mababait yung mga tao daw eh. The McQueens. Diba ba ito? Oo, laki na rin. Kita niyo yan, mabait ng mga tao pa dito. Also, gaano kalaki ulit ang bahay, doesn't really matter. Importante, sama-sama kayong pamilya at masaya kayo, diba? So, if hindi kayo happy sa ganun, then that's your problem. Another thing na sobrang love na love namin mag-asawa dito sa lugar na ito is it's full of people that are passionate sa ginagawa nila sa buhay. So, maglakad ka man dyan sa high street, marami ka makikita nagtatrabaho, nag-meeting, sa coffee shop. Talagang, alam mo yon, mamamotivate ka to do more. Kasi makikita mo yung mga tao sa paligid mo na nagtatrabaho ng gusto para sa pangarap nila. So big factor din sa amin yun. Kasi masisipagan mo pa kumilos. Dahil masisipag din yung mga tao sa paligid mo. At the end of the day, alam ko na every one of us are doing the best we can for our family, especially for our kids. Sabi nga nila, home is where your heart is. At para sa akin, home is where my family is. Kung saan kami masaya, doon ako. And what's important for me is that masaya yung husband ko, nabibigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Love, attention, time, affection, at magandang edukasyon. At para kay AA natin, syempre importante yung therapy. So yung mga bagay na yan, kinoconsider namin before we make our decisions. Maybe para sa iba, this is not a good decision at all. Pero para sa pamilya namin, this is the best that we can. And I only wish for one thing, to grow old with you.